Hello everyone, I'm Sir JC and you are watching Research Made Easy. For today's video, we are about to discuss the different types of qualitative research. Case study. Ang case study ay isang malalim at detalyadong pagsusuri ng isang partikular na kaso o subject tulad ng isang tao. Karaniwang ginagamit ang case study upang maunawaan ang mga komplikadong aspeto ng isang partikular na sitwasyon sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga detalye at konteksto nito. Case study allows you to have an intensive analysis of a case happened in the subject. It also discusses why a certain case happens. Usually, it requires one subject only. Finding the reason behind such occurrence drives you to also delve into relationships of people related to the case under study. Example, the lone grade 6 speed reader of UST High School. The researcher seeks to examine and understand why this one grade 6 student is a speed reader compared to others. Another example, eyewitness memory of a crime, a 7-year-old girl case study. The researcher seeks to examine and understand why this 7-year-old has a memory of a crime. Ethnographic study. Ang ethnographic study ay isang uri ng qualitative research na nakatuon sa masusing pagsusuri ng mga cultural groups or ethnic groups, komunidad o grupo ng mga tao. Sa pamamagitan ng ethnographic study, sinusuri ng mga researcher ang mga gawi, paniniwala, kaugalian at interaksyon ng mga tao sa loob ng kanilang natural na kapaligiran. Ang mga researchers ay maaaring mag-immersive, ibig sabihin, sila mismo ay sumasali at nakikisalamuha sa grupo o komunidad upang mas maintindihan ang mga karanasan at pananaw ng mga tao sa kanilang konteksto. Ang layunin ng ethnographic study ay hindi lamang makakuha ng mga data, kundi pati na rin upang maunawaan ang mga meaning o kahulugan na ibinibigay ng mga tao sa kanilang mga gawain, tradisyon at interaksyon. Sa ganitong paraan, ang ethnographic study ay nagbibigay ng mas malalim at mas personal na pananaw sa mga grupo o komunidad na tinutukoy sa research. Example, the Mangyan's burial practices. The researcher seeks to examine and understand burial operations of the Mangyan by immersing and participating to their lives. Another example, the demographic profile and migratory adaptations of squatter families in Barangay Kutkut, Angeles City. The researcher seeks to examine and understand the migratory adaptations through immersion with the subjects and becomes involved with the activities. Phenomenological study. Ang phenomenological study ay isang uri ng qualitative research na nakatuon sa malalim na pag-unawa sa mga karanasan ng mga tao at kung paano nila binibigyang kahulugan ang mga karanasang iyon. Ang layunin ng phenomenological study ay tuklasin ang essence o kabuuan ng isang partikular na phenomenon sa pamamagitan ng pananaw ng mga tao nang nakaranas nito. Ang phenomenological study ay nakatuon sa kung paano nararanasan ng mga tao ang isang particular na sitwasyon o phenomenon. Halimbawa, maaaring pagtuunan ng pansin ang karanasan ng mga pasyente sa isang ospital o kung paano nararamdaman ng isang estudyante ang stress sa mga exam. Kadalasan ginagamit ang interview upang makuha ang mga personal na kwento at pananaw ng mga participants. Suggested sample is 20 to 30 participants to interview. Ang mga tanong ay nakatuon sa mga karanasan at damdamin ng mga participants hinggil sa phenomenon na nararanasan nila. It usually targets the commonality, similarity, uniqueness, and wholeness from the experiences on a phenomenon. Example, the common experiences encountered by people with a spouse who undergoes rehabilitation. The researcher seeks to examine the common feelings, hardships, and mental disturbances of the participants who are experiencing the given phenomenon. Another example, travails of senior citizens at the LRT or MRT stations. The researcher seeks to examine the common feelings and hardships of the participants who are experiencing the given phenomenon. Content and discourse analysis. Ang content analysis ay isang pamamaraan ng pagsusuri ng mga textual na material tulad ng mga article, libro, social media posts at iba pa, upang tuklasin ang mga pattern,
tema o tiyak na mensahe na naroroon. Sa madaling salita, ang content analysis ay naglalayong i-categorize ang mga particular na salita, ideya o konsepto na lumalabas sa mga tekstong isinuri. Ang discourse analysis naman ay isang metodolohiya na nakatuon sa pagsusuri ng wika at kung paano ito ginagamit sa mga komunikasyon upang magbuo ng kahulugan. Hindi lamang nito tinitingnan ang mga salita, kundi pati na rin ang mga pamamaraan ng pagsasalita at pagbuo ng kahulugan sa pamamagitan ng wika sa konteksto ng kanilang kapaligiran at relasyon ng mga tao. Overall, ang content analysis ay nakatuon sa mga nilalaman ng teksto gaya ng mga tema o paksang lumalabas. Discourse analysis naman ay nakatuon sa kung paano ginagamit ang wika sa komunikasyon at kung paano ito bumubuo ng kahulugan at relasyon sa lipunan. Example of content analysis: explaining the common themes of the books written by Rizal. The researcher seeks to examine the common themes that can be found in the selected books of Rizal. Example of a discourse analysis: the impact of modern technology on students' communication skill. The researcher seeks to examine the impact of digital tools in developing communication skills of students. Historical analysis. Ang historical analysis ay isang uri ng qualitative research na ginagamit upang suriin at unawain ang mga pangyayari sa nakaraan. Sa pamamagitan ng historical analysis, ang mga researchers ay naghahanap ng mga pattern, kaganapan, at ugnayan ng mga historical documents at iba pang mga primary at secondary sources upang makuha ang konteksto at epekto ng mga pangyayaring ito sa kasaysayan. Ang primary sources tulad ng mga liham, tala-arawan, official na record at mga documents mula sa panahon ng mga kaganapan ay ginagamit upang makuha ang original perspective. Ang mga secondary sources naman tulad ng mga libro, article at pagsusuri ng ibang mga researchers ay tumutulong sa pagbibigay ng konteksto at analysis sa mga kaganapan. Sinusuri ng historical analysis ang mga kaganapan, ang mga pangyayari, ano ang dahilan sa likod ng mga ito, at ano ang mga epekto nito sa mga tao, komunidad, at sa buong lipunan. Ang layunin ng historical analysis ay upang magbigay ng malalim na pagsusuri sa mga pangyayari at kaganapan sa nakaraan, pati na rin ang epekto nito sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Example: investigating the roles of women in Katipunan. The researcher can consult authentic and original resource materials relevant to the problem to determine the accuracy of information. Another example: the impact of the EDSA revolution. The researcher can consult authentic and original resource materials relevant to the problem to determine the accuracy of the information. Grounded theory. Ang grounded theory ay isang uri ng qualitative research na ginagamit upang bumuo ng isang theory o konsepto batay sa mga data na nakalap mula sa fieldwork or actual observation. Sa grounded theory, hindi nagsisimula ang mga researchers sa isang pre-existing na theory or hypothesis. Sa halip, ang theory ay magro-root o manggagaling mula mismo sa mga data na kinokolekta at sinusuri sa proseso ng researcher. Ang researcher ay patuloy na kumukolekta ng data hanggang sa makamtan ang tinatawag na saturation, o ang punto kung saan wala ng bagong impormasyon na matutuklasan at nauurong na ang mga ideya o tema. Sample size requires 20 to 30 participants until the data achieves saturation. Ang grounded theory ay gumagamit ng teknik na tinatawag na constant comparative method, kung saan ang mga bahagi ng data ay patuloy na pinagkukumpara upang magbuo ng mas malinaw na pananaw at konsepto. Sa grounded theory, ang teorya ay hindi ipinapasok sa simula ng pag-aaral. Sa halip, ito ay unti-unting nabubuo mula sa pagsusuri ng mga data. Ibig sabihin, habang kumukolekta at nagsusuri ng data, ang researcher ay bumubuo ng mga konsepto, kategorya at relasyon na nagiging batayan ng teorya. Example: defense mechanism theories of cyberbullied students. The researcher identified core concepts in defense mechanism to show connections and to generate various theories. Another example:
The principle of breast cancer survivorship process. The researcher identified core concepts from breast cancer survivors to show connections and to generate the principle of survivorship process. Narrative analysis. Ang narrative analysis ay isang uri ng qualitative research na nakatuon sa pagsusuri ng mga kwento o naratibo na ibinibigay ng mga tao. Ang layunin ng narrative analysis ay maunawaan kung paano ang mga tao ay nagkukwento ng kanilang mga karanasan at kung paano nila binibigyan ng kahulugan ang mga pangyayaring iyon sa kanilang buhay. Sa madaling salita, tinitingnan nito ang mga kwento bilang isang paraan ng pagpapahayag ng mga personal na karanasan, pananaw at identity. Binibigyan din ng pansin ang istruktura ng mga naratibo tulad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ang mga tema o mensahe na maaaring lumitaw mula sa pagsasalaysay. Tinitingnan din nito ang mga simbolismo at metaphors na ginagamit ng mga tao sa kanilang mga kwento. Ang pangunahing focus ng narrative analysis ay ang kwento o naratibo ng mga tao. Sinusuri nito kung paano ang mga tao ay nag-oorganisa at naglalahad ng kanilang mga karanasan, pati na rin ang mga aspeto ng kanilang mga kwento tulad ng mga tauhan, aksyon at kaganapan. Example, characterizing the educational struggles of student athletes. The researcher must present events from the experience of the subjects through logical progression. Another example, the daily teaching experiences of millennial teachers in Schools Division of Bulacan. Biographical analysis. Ang biographical analysis ay isang uri ng qualitative research na nakatuon sa pagsusuri ng mga biography o personal na kwento ng mga tao upang maunawaan ang kanilang mga karanasan, buhay at ang konteksto ng mga pangyayaring humubog sa kanilang pag-unlad at pananaw. Sa pamamagitan ng biographical analysis, sinusuri ang buhay ng isang tao mula sa isang malalim na perspective upang makuha ang kahulugan ng mga mahahalagang kaganapan, desisyon at pagpapahalaga sa konteksto ng kanilang personal na kasaysayan. Kasama sa pagsusuri ang pag-unawa sa mga makasaysayang pangyayari na nakakaapekto sa buhay ng tao tulad ng pamilya, edukasyon, kultura, at iba pang panlipunang aspeto. Binibigyan nito ng pansin ang mga historical at social contexts na humuhubog sa kanilang mga karanasan. Ang pangunahing layunin ng biographical analysis ay maunawaan ang mga pagbabago at makulay na karanasan ng isang tao sa kabuuan ng kanyang buhay at kung paano ito nabigyan kahulugan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Example, Biography of President Corazon Aquino, the first woman president of the Philippines. The researcher must present the life of the subject and relate it to societal themes. Action research. Ang action research ay isang uri ng qualitative research na layuning magbigay solusyon sa mga praktikal na problema habang sabay na pinapalawak ang kaalaman at pagpapabuti ng mga proseso o pamamaraan sa isang particular na setting. Karaniwang ginagamit ang action research sa mga larangan ng edukasyon, kalusugan at komunidad. At ito ay isang cyclical process ng pagpaplano, pagkolekta ng data, pagsusuri at pagkilos batay sa mga natuklasan upang magdulot ng positibong pagbabago. Ang pangunahing layunin ng action research ay hindi lamang ang magsagawa ng pagsusuri, kundi magpatupad ng mga konkretong hakbang o aksyon upang malutas ang mga issue o problema. Kasama sa prosesong ito ang regular na reflection, pag-iisip at pagsusuri ng mga resulta ng mga hakbang o aksyon upang matutunan ang mga bagay na maaaring baguhin o i-improve. Ang action research ay nakatuon sa mga praktikal na problema sa isang tiyak na setting, halimbawa sa klase, komunidad o organisasyon. Ito ay hindi lamang theoretical, kundi nakafocus sa mga hakbang na makakatulong sa pagpapabuti ng mga kondisyon sa partikular na sitwasyon. Example, the impact of open educational resources to struggling readers in English. The researchers seek transformative changes to the struggling readers with the aid of the OER as an intervention. And that's it for today's video about the different types of qualitative research. I hope you learned a lot. See you in our next video.